Ganyan lang ng konseng Oliver. Hindi mo ba inaasahan, Kuya JJ, na magiging ganito ang kalalabasan? Hindi, sir. Akala mo, inisip mo noon, hindi na siya gagaling? Yun ang alam ko, sir. Akala mo habang buhay na siya nakakulong doon? Yun talagang nasa isip ko na, Daddy Frankie. Kung hindi kayo, walang nangyari. Buti na lang nandiyan kayo, Daddy Frankie. Gaano kasaya yung nararamdaman mo ngayon na isang kapatid natin na natulungan natin? Sayang masaya, Daddy Frankie. Sana maging masaya lahat ng kapatid mo sa nangyari sa kapatid ninyo. Sana, Daddy Frankie, para makita nilang masaya. Alam mo kaya JJ, pag nakikita ni Kuya Oliver na nandyan yung mga kapatid niya, nakikita niya ang suporta ninyo, mas lalong bibilis ang paggaling ni Kuya Oliver. Makikita niya yung support ng pamilya. Yun ang kailangan niya, Daddy Frankie. Opo. After po ng 4 na buwan nating paghihintay, finally, sana po yung paglabas ni Kuya Oliver na ito ay simula na ng pagbabago ng kanyang buhay. Ilang buwan lang magiging okay din to. Tiwala lang tayo kay God. Hindi po susukuan ng team. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sana maipanalo ni Kuya Oliver itong kanyang pinaglalaban. At sana tulungan nyo rin po ang Team Daddy Frankie. Ayaw at sagot. Nakasakit ang sarili ko. Ano? Aayusin mo sarili mo? Oo, siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayusin natin ha? Kaya magpipray tayo. Samahan nyo kami mga kababayan at ipag-pray nyo po na sana ma-admit siya para sa mabilisang paggaling ni Kuya Oliver. Mga kababayan, excited na rin na makita ko si kapatid kong Oliver. Diba? Sabi ko sa inyo, walang imposible. Basta si God ang gumawa ng paraan, di ba? Nakakaiyak mga kababayan. Yung kapatid nila na napabayaan ng mahigit 20 taon. Eto na siya ngayon. Umiiyak na si Kuya JJ. Tara Kuya JJ, samahan tayo ni Kuya Sam dito. Ayusin mo. Ayusin mo. Kit ka. Upo ka dyan sa upuan. Pasok ka na doon sa loob Kuya JJ. Kumusta ka, Kuya Oliver? Mabuti ko. Mabuti. Dito ka, Kuya, ano? Sige, ako na magsara. Kumusta, Oliver? Kilala mo ako? Anong pangalan ko? Sino to? Gusto kita Kuya JJ. Kuya JJ. Kumusta pakiramdam mo? Hindi ako makalakad ng Hindi ka makalakad. Rayo na itong paa. Dala kong paa. Ha? Meron na rayo na itong dala kong paa. May rayuma. Kasi matagal kang nakaupo. Na? Exercise. O, kailangan exercise. Pero anong, Kuya
JJ, sana ngayon nakita mo na si Kuya Oliver, ano yung naramdaman mo? Masaya, Daddy Frankie. Bakit? Magaling na siya. Magaling na siya. Anong pagkakaiba noon nung nakita ko siya nakakulong compare sa ngayon? Malaking pinagbago, Daddy Frankie. Gumapo, tumaba. At ano na sa akin. Nakilala niya ako. Nakilala ka niya. Kilala niya ako, Daddy Frankie. Kakilala. Kilala mo siya? Kumusta ang buhay? Kuy- Mabuti. Mabuti. Tumaba ka, Kuya Olivera. Pogi na. Opo, Daddy Frankie. Oh, dati parang... Oh. Pwede ba tayong tumabi dyan? Yeah? Pwede akong tumabi sa'yo? No. Tabi kami. No? Yan. Kapir. Anya inagan ko? Daddy Frankie. Anya inagan mo? Aji ko. Anya inagan mo? Aji... Ngayon, nakalimutan ko na. Oliver. Oliver pala. Anya inagan mo? Oliver. Ilang taong ka na? 25. 25. Kumusta na yung tiyan mo? Ito. Nabuti, wala akong sakit dito. Dito ang sakit ko. Hindi ko... O wala na yung sakit sa tiyan mo? Wala. Meron pa naman ng... Konti. Konti. So yon mga kababayan, mga kabarangay, salamat sa Panginoon. Thanks to God talaga. Kita nyo naman, ang laki-laki ng pagbabago. Hindi kagaya noon, payat na payat, hindi mo maintindihan. Pero sa pagsisikap natin, sa suporta ninyo, at higit sa lahat, sa gabay ng Panginoon, eto na si Kuya Oliver ngayon. Almost 4 months po sa bahay pagamutan. Turnover nila si Kuya Oliver sa atin. So mga kababayan, base sa explanation sa amin ni Kuya Sam, ang unang ginamot talaga sa kanya yung mga problema sa internal. Kuya Sam, dito ka. Yung mga binigay kay Kuya Sam. Ito, ano yung isang sinabi, in-explain sa'yo nung dalabas? Dads, yung nagbigay sila ng gamot niya, good for one month, and then siya, yung ibabalik pa natin siya ng January 9 dito sa pagamutan. Okay. Tapos yung isa pa, yung binigay Yung nilang isa, yung mayroong lalakarin? papagawa nilang ID para sa social worker. Oo. Health social worker niya. Okay. Para sa mga tapos siguro sa mga gamot to, discount. Yes po. So yun mga kababayan, si Kuya Oliver hindi pa po totally recovery. Pero ang laki na po ng pagbabago, hindi kagaya nung una natin siyang makilala. Una natin siyang dalhin. Sumisigaw, hindi niya alam ang lahat. Pero ngayon, kalmado, tahimik, kilala na niya ang kanyang kapatid na si Kuya JJ. Kanya nga lang mga kababayan, hindi natin alam kung ano na naman ang next procedure pagbalik this coming January 9. Kasi sabi sa amin, ibabalik po si Kuya Oliver January 9. Dahil ang intimanong pinukusan nila na paggamot is yung sa kanyang internal organ, which is hindi na nila sinabi sa akin, basta yun ang pinukusan, yun ang ginamot. Narinig nyo naman, kung dati laging dinadaing ni Kuya Oliver yung sakit ng tiyan niya, ngayon hindi na daw. Pati yung mga sugat sa paa niya, naghilom na po, wala nang sugat. Yung mga sa ulo niya, malinis na, maayos na. As in, normal na lang. So, yun na lang yung ipapractice natin sa kanya, yung pagtayo, paglakad niya. So, guys, baka i-diretsyon na natin. What do you think, guys? Yes po. Biyahe na tayo? Opo. O, sige, tara na. Kuya JJ, kami naman ni Kuya JJ ang mag-usap. No? Anong masasabi mo ngayon, Kuya JJ? At
malaking pagbabago. Anong masasabi mo sa nangyari kay Kuya Oliver? Masaya ako, Daddy Frankie, na nakita ko na magaling na siya. At ganyan na siya, oh. Malaki na yung katawan niya. At nakakakuha sa akin. Kilala na niya ako. Salamat po, Panginoon. Nangiyak pa ako kahit nakita ko na siya yan. Kapatid kong Oliver. Tol, gumabo ka ah. Di ba? Sabi ko sa inyo, walang imposible. Basta si God ang gumawa ng paraan, di ba? Nakakaiyak mga kababayan. Yung kapatid nila na napabayaan ng mahigit 20 taon. Eto na siya ngayon. Umiiyak na si Kuya JJ. Ang hirap kasi wala kaming magulang. Wala kayong magulang kaya hindi natulungan. Ano na ngayon? Buti na lang kayo, sir. Nandiyan kayo. Kayo nang tumulong sa amin. Lahat-lahat kayo na lang tumulong. Salamat po, Daddy Frankie. Sa lahat ng tulong niyo. Kung hindi kayo, wala nangyari sa kapatid kong si Oliver. Doon lang talaga. Nakakaiyak mga kababayan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa tulong niyo po. Nawa, sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa akin, sa amin, para mas marami pa tayong matulungan. Basta laban lang, Kuya JJ, no? Nararamdaman Opo, kita. Daddy Frankie. Alam kong mahal mo yung kapatid mo. Alam kong wala ka lang magawa noon. Pero ito, tingnan mo. Mataba na siya. Naiyak tuloy ako. Thank you, Lord. Thank you talaga. Maging ako man, mga kababayan, nung una kong nakita si Kuya Oliver, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napaka-emosyonal tong pagtatagpo nilang magkapatid, mga kababayan. Maging ako man, mga kababayan, nung una kong nakita si Kuya Oliver, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula at kung paano ang gagawin kong tulong para mapagaling. Basta ang ginawa ko lang, yung alam kong tama at ipinag-pray ko lang talaga at ako'y nagtitiwala lang sa kakayahan ng Panginoon. Kaya ito, mga kababayan, bagamat sabi ng mga dalubhasa ay hindi pa fully recovery, pero nakita natin. Salamat po, God. Ganyan lang ng konsing Oliver. Hindi mo ba inaasahan, Kuya JJ, na magiging ganito ang kalalabasan? Hindi, sir. Akala mo, inisip mo noon, hindi na siya gagaling? Yun ang alam ko, sir. Akala mo habang buhay na siya nakakulong doon? Yun talagang nasa isip ko na, Daddy Frankie. Kung hindi kayo, walang nangyari. Buti na lang nandiyan kayo, Daddy Frankie. Gaano kasaya yung nararamdaman mo ngayon na isang kapatid natin na natulungan natin? Sayang masaya, Daddy Frankie. Sana maging masaya lahat ng kapatid mo sa nangyari sa kapatid ninyo. Sana, Daddy Frankie, para makita nilang masaya. Alam mo, Kuya JJ, pag nakikita ni Kuya Oliver na nandyan yung mga kapatid niya, nakikita niya ang suporta ninyo,
mas lalong bibilis ang paggaling ni Kuya Oliver. Makikita niyo yung support ng pamilya. Yun ang kailangan niya, Daddy Frankie. Opo. Kausapin mo siya. Sige, kausapin mo lang. Oliver, Kuya Oliver, kinakausap ka ni JJ. Ha? Tingin, Kuya Oliver. tingin ka sa akin. Kuya Oliver, tingin, kapatid mo. O, ano sasabihin mo kay Kuya JJ, kay magaling ka na ngayon? Ha? Uwi na tayo, Oliver. Sa bahay. Diyan bilang bitin. Kuya JJ, kung mapapansin mo, ang pinukusan muna talaga nilang gamutin sa loob ng 4 na buwan, yung mga nakuha niyang sakit nung time na nakakulong siya. Although may mga napainom na rin siya sa kanya na pampakalma, pero ang una nilang ginamot, kung naintindihan mo yung sinabi sa atin ng doktor, yung sakit sa loob, sakit sa paa, sakit sa dugo, yung sakit sa puwet kasi mayroon siyang almoranas. Kung mapapansin mo noon, tumatay siya na may kasamang dugo, pasintabi po. Di ba nakita mo rin yun? Daddy Frankie. Sa explanation sa amin, yun po yung mga unang ginamot sa kanya. And then, mayroon din siyang binigay na gamot sa atin for 1 month. And then, may pinapagawa sila na yung ID kukuhain sa barangay ninyo. Sana yun ang malakad ninyo. Sana yun ang malakad ni Nanay Ansing. Para sa ganoon ay makadiscount tayo sa mga gamot. Kasi kung kikwentahin talaga natin yung mga gamot, mga kababayan, mga kabarangay, hindi po biro-biro. Kaya malaking bagay po kung makakuha tayo ng ID niya, PWD ID, para makadiscount tayo. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng bidyong ito, sa mga nais magpaabot ng tulong para kay Kuya Oliver, kami po'y nananawagan ulit sa pagkakataon na ito sa kanyang dagdag gamutan para tuluyan na siyang gumaling. Mag-message lang po kayo sa Daddy Frankie official po. Naiyak ako mga kababayan, naiyak ako, natawa ako nung nakita ko talaga yung sitwasyon, yung reaction ni Kuya JJ sa kanyang kapatid. Naiyak ako nung sinabi niyang hindi niya lubos akalain na yung taong kinulong nila sa loob ng mahigit 20 taon, akala nila'y wala ng pag-asa. Pero naiyak siya nung nakita niya ngayon na malinis na, tumaba na yung kapatid nila. Sa tulong ninyo at sa biyaya at gabay ng Panginoon yan. Kuya Oliver, appear naman. Kantahan mo naman ako, Kuya Oliver. Ha? Kung sino pa Yun. siyang marunong magmahal, ang siyang madalas maiwan. Di ka nang dahil ng pagmamahal. Na inalay ko sa'yo, bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Ikaw naman. Ang siyang Lakas mo ah. Sayang lang ang pagmamahal. na inalay ko sa'yo, bakit biglang bago ka? Kabay na ko sa'yo. At kung sino pa siyang marunong magmahal, ang siyang madalas maiwan. Nang di namang dahilan, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Bakit kung sino pa siyang marunong magmahal,
ang siyang madalas maiwan ng Di alamang dahilan, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Bakit kung sino pa siyang marunong magmahal ang siyang madalas maiwan ng Di alamang dahilan, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Bakit kung sino pa Yun! marunong Galing, magmahal